Hindi ko naintindihan. Ito ay ang aking mga pagkakamali. Kasalanan ko ito. Nagmamadaling sagot ni Black Bear. Gayunpaman, tapaghusga sa mga ekspresyon ng karamihan. Maliwanag na hindi marami ang naniwala sa paliwanag ni Calyx. Mabilis na iniba ni Calyx ang usapan. Tinabi ni Calyx kay Dexter. Sigurado ka bang hindi ka luluhod sa harap ko? Brat, magaling. Dahil mas gusto mo ang kamatayan. Pagbibigyan ko ang iyong hiling. Gayunpaman, uubusan pa rin kita ng lahat ng iyong dugo. Hahaha. Tinulyapan ni Dexter si Apollyon bago sinabing, tama na. Putulin ang creepy. At magsimula na tayo. Lumabas si Apollyon mula sa karamihan at malamig na tumingin kay Calyx. Halika na. Maghanda upang matugunan ang iyong katapusan. Sandali lang. Umunat ang noo ni Calyx. Hindi ba ikaw si Apollyon? Anong F*** ang ibig mong sabihin dito? Hindi ka worth it sa oras ng leader ko. Kaya naman, nagpa siya akong harapin ka at turuan ka ng magandang aral. Tugon ni Apollyon. Ano ba? F*** ka. Sabay-sabay na lumipad sa galit si Calyx. Ang greenhorn na iyon ay naglakas loob na sabihin na hindi ako katugma sa kanya. Lubos na nakakainsulto at nakakahiya. Masyadong malayo ang B*** na ito. Lumagpas na siya sa linya at dapat mamatay. Kailangan niyang mamatay. Galit na galit si Calyx kaya medyo naging unhinged siya. Apollon. Yung kalaban na natalo ko noon sa isang strike lang. Naaalala ko pa rin kung paano ka lumuhad at nagmakaawa sa akin. Yung scene na yon. Hahaha. Hindi na ako makapaghintay na masaksihan itong muli. Gayunpaman, hindi ka nakarapat dapat bilang aking kalaban. Black Bear. Patayin mo siya. Ang matipunong itim na oso ay humakbang pasulong at inayos si Apollyon na may nanunuya. Ang tagal na nung huli tayong nagkita. Alam mo bang lahat ng pinag-uusapan ng asawa mo simula nung kinuha siya ni Mr. Calyx ay ikaw. Oras na para tanggalin ka na namin para mawala na siya ng pag-asa sa iyo at makasama ng buong puso si Mr. Calyx. Tapagbanggit ng pagnanakaw ni Calyx sa kanyang asawa. Namula ang mga mata ni Apollyon. At umakyat ang kanyang dugo sa kanyang mukha. Para sa kanya, iyon ay isang masakit na nakaraan na magmumaltaw sa kanya magpakailanman. Mamatay. Dapat siyang mamatay. Go to hell. B***** ka. Si Apollyon ay sumugod patungo sa Black Bear na para bang siya ay nasa galit. Hindi na madaig. Sumugod din ang Black Bear patungo kay Apollyon. Ang bentahe ng Black Bear ay nasa kanyang maayos na katawan at lakas ng paputok. Pinlano niyang patayin si Apollyon sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang katawan sa huli. Kaya wala siyang ibang mga nakakasakit na galaw. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay magdedesisyon din si Apollyon na atakihin ang Black Bear ng direkta. Payat si Apollyon, kaya hindi niya malakas na suit ang pagbangga sa isang tao. Hindi ba't ang pagtatalo ng kahinaan ng isang tao laban sa lakas ng iba ay isang recipe para sa kapahamakan? Sa wakas ay nagkabanggaan ang dalawang lalaki. Isang mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw. Umalangaw-ngaw sa mga tainga ng karamihan. Pagkatapos, makalipas ang isang segundo, isang bagay na talagang hindi kapani-paniwala ang nangyari. Ang Black Bear, ang taong may hindi kapani-paniwalang puwersa ng pagsabog, ay pinalipad pabalik sa himpapawid dahil sa epekto. Naipit ang kanyang katawan sa sanga ng puno kung saan ito umindayog sa hangin. The burly Black Bear stepped forward and fixed Apollyon with a scornful gaze. It has been a while since we last met. Do you know that all your wife talks about since Mr. Calyx took her away is you? It's about time we got rid of you so she can give up all hope on you and be with Mr. Calyx wholeheartedly. Ang kanyang dibdib ay lumubog. At ang presyon ng hangin na pinilit na lumabas mula sa kanyang dibdib ay nagtulak sa kanyang mga eyeballs upang umbok at ang kanyang dila ay nakausli. Ito ay isang tunay na nakakatakot na tanawin. Tungkol naman kay Apollyon, nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi nasaktan at may pangit na ngiti sa kanyang mga labi. Tumahimik ang lahat ng bomb alot ang nakamamatay na katahimikan sa buong lugar.
Hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang mga mata. Kung tutuusin, isa ang Black Bear sa pinakamalakas na subordinate ni Calyx. Kung tutuusin, pangalawa lang ang kakayahan niya kay Calyx. Gayunpaman, hindi man lang siya nakaligtas sa isa sa mga pag-atake ni Apollyon. Masyado bang mahina ang Black Bear o masyadong malakas si Apollyon? Kahit na ang isang hanggal ay maaaring sabihin na ito ay dahil si Apollyon ay masyadong makapangyarihan. Paano posibleng itumba ng isang ordinaryong tao ang Black Bear sa hangin at maging sanhi ng paglabas ng kanyang mga mata at dila? Nanlaki ang mga mata ni Calyx. At sa wakas ay humarap siya kay Apollyon. Hindi pa ganoon katagal mula noong huli tayong nagkita. Mas lumakas pa ang B***star na ito. Nang mapansin na ang Centuria ay tila hindi mapalagay at nanginginig. Alam ni Calyx na ang tanging paraan upang malutas ang krisis ay ang kumilos mismo. Dahan-dahan siyang tumayo at tinitigan si Apollyon na may malisyosong ekspresyon. Then, he said with a chuckle, "I underestimated you. Sa katunayan, mas malakas ka ng kaunti kaysa dati. Nako, ang dami mong kayang gawin. Wala ka pa ring kapare sa akin. Mamamatay ka ngayon." Kabanata 2542. With that, inunat ni Calyx ang kanyang katawan at tinitigan ang kanyang kalaban ng nananakot. Apollyon, maghanda upang matugunan ang iyong katapusan. Sumagot si Apollyon, Calyx, alam mo bang pinangarap kong patayin ka kahit sa pagtulog ko nitong mga nakaraang taon? Tatapusin ko ang buhay mo para ipaghiganti kami ng asawa ko. 5 taon akong naghintay para dumating ang araw na ito. Ngayon, matutupad ko na ang hiling ko. At sisiguraduhin kong pahalagahan ang pagkakataong ito. Mamatay. Sumigaw si Calyx at inilunsad ang sarili kay Apollyon. Katulad nito, si Apollyon ay sumugod din sa direksyon ni Calyx. Boom! Bumagsak sila sa himpapawid, na nagdulot ng shockwave na lumabas sa paligid. Ang lakas ng impact ay maihahambing sa isang head-on car collision. Ang lahat ay nagulat sa kanilang mga kaibuturan. Paano makakagawa ng epekto ang sagupaan ng 2 tao na katulad ng pagbangga ng sasakyan? Ito ba ang dapat na kapangyarihan na ipinakita ng katawan ng isang mortal? Ito ay katawa-tawa. Lumagpas na sila sa limitasyon ng katawan ng tao. Parehong napaatras sina Calyx at Apollyon kasunod ng banggaan. Si Apollyon ay sumuray-suray na paatras ng 10 hakbang at muntik nang mahulog sa lupa. Habang si Calyx ay napaatras lamang ng 5 hakbang bago itinayo ang sarili sa isang tuwid na posisyon. Gulat na tinitigan ni Calyx si Apollyon. Did you just display the strength of an archduke? Hindi ako makapaniwala na isa ka ng archduke. The asterisk man ito. Paano mo nakamit ang tagumpay na ito? Walang paraan na magagawa mo ito nang walang anumang tamang patnubay. Isang malisyosong ngiti ang isinalubong sa kanya ni Apollyon. Sa tingin mo ba ikaw lang ang archduke sa mundong ito at wala nang ibang magagamit para gumabay sa akin? Sino ito? Nagtatakang napatingin si Calyx kay Apollyon. Ninitian lang siya ni Apollyon sa katahimikan. Biglang parang may narealize si Calyx at inikat ang ulo para tingnan si Dexter. Ikaw. Hindi pinansin ni Dexter si Calyx at nagpatuloy sa paghigop sa kanyang tiyan ng mahinahon. Tinagat ni Calyx ang kanyang mga ngipin. Ha, parang minaliit ko kayong lahat. Talagang tinupad mo ang iyong posisyon bilang isang Decanes. Gayunpaman, iyon na ang iyong limitasyon. Hinding-hindi mo ako matatalo para maging Centurion. Kahit sa pinakamabangis mong panaginip. Halika, brat. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Muli, mabangis na kinasuhan ni Apollyon si Calyx. Inilabas ni Calyx ang kanyang kapangyarihan at sumugod na parang kidlat. Boom! Ang kanilang banggaan ay nagdulot ng panibagong bug zone ng malakas na hangin na umiihip sa lahat ng direksyon. Tinaktan ng unos ang ilan sa mga mahihinang nanonood habang nagtamo sila ng panloob at panlabas na pinsala. Thud! 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 Mabilis na itinapon si Apollyon ng 10 metro paatras at muntik nang mahulog sa lupa nang bahagyanan niyang nabawi ang kanyang balanse. Sa totoo lang, mas malala ang kalagayan niya kaysa sa nakikita ng iba sa ibabaw. Pumasang lasa ng metal sa likod ng bibig ni Apollyon.
at para siyang umubo ng dugo. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang pagnanasa. Kinakatawan ko si Mr. Cruz ngayon, kaya hindi ko siya dapat ikahiya. Sa kabilang banda, nahulog lang si Kalex ng 4 na metro sa likuran bago tuluyang huminto. Sa kabila ng hindi magandang ekspresyon ng mukha niya, medyo nagulat siya sa mga pangyayari. Hindi ako makapaniwala na si Apollyon ay isa ng 7th Archduke pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay. Siya ay itinuturing na isang matalinong manlalaban para sa pagkamit ng gawaing ito. Kung napagtanto ko ito noong nakaraan, pinananatili ko si Apollyon bilang aking subordinate upang pagsilbihan ako. Ngunit tila ito ay isang hindi makatutuhanang ideya ngayon. Hinding-hindi magtataksil si Apollyon sa bagong dating na iyon. Sino ito? Nagtatakang napatingin si Kalex kay Apollyon. Ngumisi si Kalex. Apollyon, hindi gaanong mahalaga sa akin ang mahina mong kakayahan. Ipinapayo ko sa iyo na wakasan ang iyong sariling buhay kung naghahanap ka ng isang mabilis at walang sakit na kamatayan. Kung hindi, kailangan mong magdusa ng husto habang binubugbog kita hanggang mamatay. ****. Nag-aatubili si Apollyon na aminin ang pagkatalo. Nahihirapan siyang tumayo at inilunsad muli ang sarili kay Kalex. Tanga! Bulyo ni Kalex bago sumugod sa direksyon ni Apollyon. Boom! Pareho nilang inilabas ang kanilang buong kapangyarihan sa pagkakataong ito. Ang ipo-ipo ay naging isang rumaragasang buhawi, na nagpapadala ng buhangin at mga bato na lumilipad kung saan-saan at binawasan ang visibility ng karamihan sa nagpapatuloy na labanan. Pagkaraan ng mahabang panahon, nang tuluyang hamina ang alikabok at hangin, muling tumingin ang lahat sa larangan ng digmaan. Sa pagkakataong ito, si Apollyon ay napaatras ng mahigit 20 metro habang si Kalex ay nanatiling nakaugat sa kanyang pwesto. Si Apollyon ay nagbuga din ng isang pool ng dugo. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang mga mata, butas ng ilong, at maging sa mga tainga habang siya ay umuubo ng marahas dahil sa kanyang matinding pinsala. Kabanata 2543. ****Man ito. Talagang tumanggi akong tanggapin ito. Sigaw ni Apollyon sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi mababago ng kanyang mental na sigaw ang katotohanang may malaking pagkakaiba lang sa kakayahan niya at ni Kalex. Hindi na nakalaban ni Apollyon. Gayunpaman, labis na namangha ang lahat sa kanyang pagganap at inakala nilang isang himala ang tumagal siya ng ganoon katagal sa tunggalian. Kung tutuusin, alam nilang nabigo si Apollyon na makatiis ng kahit isang hampas mula kay Kalex 5 taon na ang nakararaan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakaligtas si Apollyon kahit na makatiis ng 3 pag-atake mula kay Kalex. Ano kaya iyon kung hindi isang himala? Tumingin si Dexter kay Kalex at ngumiti ng mahina. Interesting. Malinaw na ipinakita ni Kalex ang lakas ng isang 7th and a half Archduke kanina. At isang hakbang na lang siya mula sa pagkamit ng King Class. Sa kanyang kasalukuyang antas, maaari na siyang ituring na half King Class. Nakapagtataka, tapat na ang kakayahan niya upang makatakas sa aking pagtuklas. Sa palagay ko ay gumamit siya ng kakaibang pamamaraan. Ang interes ni Dexter ay napukaw ng espesyal na kakayahan na iyon na may kakayahang makatakas sa pagsisiyasat ng isang Celestial Class Warrior. Alam ni Dexter na walang paraan na matatalo ni Apollyon si Kalex sa kanyang kasalukuyang antas. Sasabihin pa lang ni Dexter kay Apollyon na umatras. Nakita niyang muling tumayo ang huli. Sa sandaling iyon, iniipon ni Apollyon ang lahat ng lakas na mayroon siya para lamang makabangon muli. Dahan-dahan siyang lumapit kay Kalex at sumigaw. Duel! To the death! Tumawa ng malakas si Kalex. Lahat tama. Ililibang kita. Umunat ang noo ni Dexter at agad na sumigaw. Apollyon! Tumayo ka. Hindi kanya kapareha. Pero, walang ganang aminin si Apollyon kay Dexter. Dexter uttered. Ito ay isang utos. Napabuntong hininga si Apollyon. Nang siya ay atras na. Gayunpaman, walang babala ang binato sa kanya ni Kalex. Ang bato ay nabasag mismo sa ulo ni Apollyon. Isang masakit na sigaw ang pinakawala ni Apollyon bago bumagsak sa lupa sa kanyang likod. Nakahiga siya nang hindi gumagalaw pagkatapos. Na tila nilalamig. Ha!
Paano ka nangangarap na umatras ng buhay sa laban na ito? Dapat ay humingi ka ng permiso sa akin bago mo ginawa iyon. The asterisk man ito. Agad na naglabas ng enerhiya si Dexter para tingnan ang kalagayan ni Apollyon. Buti na lang at buhay pa ang huli. How dare this jerk hurt the people under my protection? Babayaran ko siya ngayon. Ilang segundo bago nakagalaw si Dexter, may biglang sumulpot mula sa Centuria. Ang taong iyon ay isang babae. At siya ay papalapit kay Apollyon. Na nahimatay sa sahig. Apollyon, gumising ka. Bilasan mo at gumising ka. Hindi ka maaaring mamatay. Mangyaring huwag mamatay. Paano mo inaasahan na mabubuhay ako kung may nangyaring masama sa iyo? Bilasan mo at gumising ka. Apollyon, buksan mo ang iyong mga mata at tumingin sa akin. Tinaasan ng kilay ni Dexter ang babae. Timeg ahead, na nakatayo sa tabi ni Dexter. Nagmamadaling nagpaliwanag. Mr. Cruz, siya si Floretta, ang babaeng nakasama ni Apollyon. Pilit siyang inilayo kay Apollyon ni Calex. Hindi ko inaasahan na nandito rin siya. Ang kailanawan ay nahuhulog kay Dexter nang marinig ang elaborasyon ni Megahead. But, reluctant to admit defeat, Apollyon gazed at Dexter. Nang makita ni Calex si Floretta, iniutos niya, itigil mo siya. Agad siyang pinigilan ng kanyang mga nasasakupan sa pagsulong. Nais ni Floretta na mag-araro sa unahan sa pamamagitan ng pagtabingi sa mga tauhan ni Calex. Ngunit hinawakan siya ng isa sa kanila at inihagis sa lupa sa kanyang balikat. Kahit noon pa man, patuloy pa rin siya sa pagtawag sa pangalan ni Apollyon. Apollyon, gumising ka, buksan mo ang iyong mga mata at tumingin sa akin. Sa gitna ng kanyang pagka-comatose, narinig ni Apollyon ang isang pamilyar na boses na agad na nagpasigla sa kanyang mga ugat. Parang pamilyar ang boses na ito. Siya si Floretta. Ang boses na ito ay kay Floretta. Nandito na si Floretta, ang aking asawa. Si Floretta ay narito upang hanapin ako. Nagising si Apollyon sa sumunod na segundo. Nahihirapang itinaas niya ang kanyang ulo at nilinggan ang paligid. Sa wakas, nakita niya si Floretta. Siya ay nagpakita na maganda at mapang-akit gaya ng dati. Ngunit ang kanyang nag-aalala at malungkot na ekspresyon ng mukha ay pumukaw ng sakit sa loob niya. Floretta, this is great. I can finally meet you again. Pilit na nagpupumigla si Floretta ngunit nawala ng saysay ang pagtatangka niyang kumawala sa ilang matipunong pagpigil ng mga lalaki. She yelled hysterically, Apollyon, don't mind me. Kailangan mong magmadali at umalis. Nagngalit ang mga ngipin ni Apollyon. Floretta, hintayin mo ako. Ililigtas kita. Siguradong ililigtas kita. Umagalpak ng tawa si Calex. Haha, gusto kong makita kung paano mo siya maliligtas ngayon. Nakiusap si Floretta kay Calex. Mr. Calex, maawa ka sa kanya. Kung handa kang iligtas ang kanyang buhay, susundin ko ang bawat hiling mo sa hinaharap. Kabanata 2544. Tinaman ng tingin ni Calex si Floretta. F***, ang lakas ng loob mong humingi ng awa para sa kanya. Kung hindi mo ginawa ito, maaaring pinili kong iligtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi ako makapaniwala na nagmamakaawa ka sa akin para sa kanyang kapakanan ngayon kung kailan hindi mo ako pinagbigyan noon. Nagseselos ako ngayon. Kaya dapat siyang mamatay. Napapikit si Floretta sa kawalan ng pag-asa. Calex, kung maglalakas loob kang lapitan siya, mamamatay ako sa harap mo. Haha, tumawa si Calex na parang baliw. Mamatay. Oo naman. Maaari mong magpatuloy at gawin iyon. Naiinis na rin ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong ay maximize ang iyong mga kontribusyon sa aming layunin kahit pagkamatay mo. Guys, hindi ba lahat kayo ay naghahangad na matikman ang katawan ni Floretta? Hindi ko akalain na matutupad mo ang iyong hiling habang nabubuhay siya. Pero wala akong balak gantimpalaan kayong lahat ng bangkay niya. Hahaha. Tawa ng tawa ang mga miyembro ng Centuria. Salamat sa iyong kabutihang loob. Mr. Calex, sa tingin ko,
Mas kasiya siya at kapana-panabik na ilabas ang aking pagnanasa sa isang bangkay kaysa sa isang buhay na babae. Hoy! ***, bakit hindi ka magmadali at mamatay? Hindi na ako makapaghintay pa. Ikaw. Natakot si Florete sa kalupitan ni Calex at sa mga desperadong tingin ng mga lalaking iyon mula sa kanyang sensurya. In the end, she clenched her teeth and decided to take Calex down with her. Kung mamamatay ako, kakalagkarin ko siya sa impyerno kasama ko. Biglang naglabas ng punyal si Florete mula sa kanyang bulsa at sinuntok si Calex. Gayunpaman, siya ay isang ordinaryong tao. Hindi banggitin ang isang mahina at walang magawang babae. Kaya walang paraan na manalo siya laban sa isang mandirigma ng half-king class. Tinampal ni Calex si Florete. Dahilan para lumipad paatras ang huli. Matapos bumagsak sa lupa, nakaramdam siya ng pagkahilo at pagka-disorient. Pinilit niyang bumangon ngunit nabigo siya. Damaloy ang dugo sa lahat ng kanyang mga orifice, na bumubuo ng isang hindi magandang tingnan. Gayunpaman, kahit sa ganoong kalagayan, nag-aalala siya kay Apollyon. Go! Bilasan mo at umalis ka. Don't mind me. Nawala ang isip ni Apollyon at nagdusa mula sa isang kabuoang mental breakdown nang makita niya ang kanyang mahal sa buhay na pinapahiya at binugbog sa harap niya. Kinain ng galit ang bawat huling bahagi ng kanyang katwiran. At ang tanging hangad niya sa sandaling iyon ay patayin si Calex. Inipon niya ang kaunting lakas na natitira sa kanya at inilunsad ang sarili kay Calex. Kahit na ang kanyang aksyon ay magbuwis ng kanyang buhay. Nais niyang ipaghiganti ang kanyang asawang si Florete. Mabilis na sumigaw si Dexter. Apollyon! Tumigil ka! Si Apollyon ay hindi katugma ni Calex kahit na sa kanyang napakalaking kalagayan. Lalo na sa kanyang kasalukuyang kalunos-lunos na estado dahil maraming malubhang pinsala ang nagpabigat sa kanya. Bagaman mayroon lamang isang pagkakaiba ng kalahating acupoint sa pagitan ng dalawa. Ang kahalagahan ng pag-unlock ng isang dagdag na acupoint ay napakalaki. Ang puwang na iyon sa mga kakayahan ay hindi malalampasan ng determinasyon lamang. Napaungol si Apollyon. ***man it. ***man ito. Tumanggi akong tanggapin ito. Mr. Cruz. Nakikiusap ako sa iyo. Ilabas ko lahat. Kung hindi, pagsisisihan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Hindi napigilan ni Dexter na makisimpatya kay Apollyon matapos masilayan ang kaawa-awang hitsura ng huli. Malamig na sabi ni Dexter. Sigurado ka bang gusto mong maghayganti sa kanya ng personal? Tinampal ni Calex si Florete. Dahilan para lumipad paatras ang huli. Madiin na tumango si Apollyon. Siyempre, lahat tama. Halika dito. Bagamat hindi moari ni Apollyon ang intensyon ni Dexter, masunurin pa rin siyang humakbang pasulong. Tinapik ni Dexter ang balikat ni Apollyon at sinabing, ipagpatuloy ang paglilinang ng pamamaraan ng kamao na itinuro ko sa iyo kahapon at buksan ang iyong huling acupoint. Tinamantala ang pagkakataon nang ang kanyang palad ay tumama sa balikat ni Apollyon. Nagbuhos si Dexter ng isang stream ng purong enerhiya kay Apollyon upang tulungan ang huli na ay unlock ang kanyang huling acupoint. Sa pamamagitan lamang ng pag-activate ng kanyang huling acupoint, o hindi bababa sa isa pang kalahating acupoint, maaaring magkaroon ng pagkakataon si Apollyon na talunin si Calex. Gayunpaman, ang pamamaraan ni Dexter ay nagbigay lamang kay Apollyon ng posibilidad na manalo. Ang huling kinalabasan ay lampas kay Dexter at ganap na nakapatong sa mga balikat ni Apollyon. Ito, naguguluhang tumingin si Apollyon kay Dexter. Nang hawakan ni Dexter ang kanyang balikat kanina, kitang-kita ni Apollyon na may kakaibang enerhiya na dumaan sa kanyang braso at dumaloy sa kanyang katawan. Ang malamig na enerhiyang iyon ay umaliw sa kanya at tila may healing properties habang ang sakit sa katawan ni Apollyon ay agad na nabawasan. Tinabi ni Dexter, samantalahin ang pagkakataong ito upang i-unlock ang iyong huling acupoint. Salamat, Mr. Cruz. Kahit na hindi sigurado si Apollyon kung ano ang surge of energy na ipinadala sa kanya ni Dexter. Tiwala siyang tinutulungan siya ng huli. Sa labis na pasasalamat kay Dexter, agad na sinimulan ni Apollyon ang pagsasanay sa pamamaraan ng kamao. Sa sandaling iyon, may isang himala ang nangyari.
Kabanata 2545. Napagtanto ni Apollyon na mas madaling makapasok siya sa huling Acquia Point kaysa sa pag-unlock nito kahapon. At iyon ay dahil nakatanggap siya ng tulong mula sa pagdagsa ng purong enerhiya. Ang dalisay na enerhiya ay sadyang napakalakas, na nagdadala ng higit na tindi kaysa sa bahagi ng kanyang sariling kapangyarihan na ginagamit niya upang masira ang Acquia Point. Kung matagumpay na may unlock ni Apollyon ang kanyang huling Acquia Point, ang sliver ng purong enerhiya na ipinadala sa kanya ni Dexter ang magiging pangunahing contributor sa tagumpay. Sa wakas, pagkatapos lamang ng 5 minuto, malinaw na naramdaman ni Apollyon na na-activate niya ang kalahati ng huling Acquia Point. Ang proseso ng pag-unlock ng Acquia Point ay katulad ng kung paano nilabag ng baha ang isang dam. Sa analogy na iyon, ang kapangyarihan at enerhiya ay katumbas ng baha. Ang lakas at enerhiya ay bumulwak mula sa kalahating aktibo na Acquia Point. Mabilis na dumadaloy sa kanyang katawan at mga paa. Pinupuno ang kanyang bawat ugat at buto. Bukod dito, ang nag-umapa na enerhiya ay mabilis na nagpawalang bisa sa kanyang sakit at mga pinsala hanggang sa tuluyang nawala ang mga ito ng walang bakas. Sa sandaling iyon, walang limitasyong enerhiya ang dumagsa sa loob niya. Dahilan para maramdaman niya na parang sisabog ang kanyang katawan dahil sa sobrang lakas. Naramdaman ni Apollyon na doble ang lakas niya ngayon kaysa dati. Marahil ay higit pa. Hindi niya namamalaya na ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan ay maihahambing sa kay Calyx. At ang posibleng bahagyang disbentahan niya laban kay Calyx ay ang kakulangan ng karanasan sa pakikipaglaban. Ito ang tunay na kakayahan ng isang mandirigma. Si Mr. Cruz ay talagang napakalakas. Nagawa niyang magsanay at gumawa ng isang mahusay na mandirigma gamit lamang ang isang oras ng gabi. Nagpasalamat si Apollyon kay Dexter. Salamat sa iyong paggabay, Mr. Cruz. Bahagyang tumango si Dexter bilang tugon. Nang masaksihan ng kanyang mga nasasakupan ang eksenang iyon, bigla silang may na-realize. Ang mga masalimuot na emosyon ay umikot sa loob ng kanilang mga dibdib habang ang salitang gabay ay lumabas sa kanilang isipan. Kagabi, nang sabihin ni Dexter na bibigyan niya si Apollyon ng ilang patnubay upang ihanda ang huli para sa kanyang pakikipaglaban kay Calyx. Ang iba ay sa simula ay hindi makapaniwala at ipinapalagay lamang na niloloko ni Dexter. Sa hindi inaasahan, pagkatapos ng isang gabi, ang mga kakayahan ni Apollyon ay bumuti ng husto. Siya ngayon ay 10 beses marahil kahit ilang daang beses mas malakas kaysa dati. Sa sandaling iyon, matapos makatanggap ng simpleng payo mula kay Dexter, hindi lang naibsan si Apollyon sa kanyang mga sugat. Ngunit nagkaroon din ng makabuluhang pagbabago ang ugali ng huli dahil mas tumindi ang kanyang aura. Don't tell me Mr. Cruz is really capable of guide someone to become a super powerful warrior using just one night. Kung ganoon nga ang kaso, magagawa rin ba nating maging lubhang kakilakilabot? Ang kaisipang iyon ay nagtulak sa marami sa mga miyembro ng koponan na makaramdam ng pagkasabik. Karamihan pa nga sa kanila ay hindi na mapakali at naiinip na maging apprentice ni Dexter. Palihim silang lumapit kay Dexter at nagmamakaawa sa kanya. Mr. Cruz, maaari ko bang malaman kung tumatanggap ka pa rin ng mga disipulo? Sa pangalawang pag-iisip, handa akong maglingkod sa iyo bilang iyong alipin sa hinaharap at gawin ang lahat ng iyong utos basta't bigyan mo ako ng ilang patnubay. To be honest, Mr. Cruz, talagang napakatalino ko sa martial arts. Nakalulungkot, hindi ko pa nakakaharap ang aking benefactor hanggang ngayon. Gayunpaman, mayroon akong napakalakas na pakiramdam ngayon na ikaw ang aking benefactor. Nagpasalamat si Apollyon kay Dexter. Salamat sa iyong paggabay, Mr. Cruz. Tinulyapan sila ni Dexter at sinabing, tatalakayin natin ang bagay na ito sa ibang pagkakataon. Ang iba naman ay agad na nagtikom ng bibig at hindi na naglakas loob na magbitaw ng isa pang salita. Masyadong nakakatakot ang tingin na ibinigay sa kanila ni Dexter, na nag-udyok sa kanilang lahat na sumuko sa kaduwagan. Walang plano si Dexter na tanggapin sila bilang kanyang mga alagad. At ang dahilan ay kulang sila sa mga kwalifikasyon. Ang 10 dekani, kabilang si Apollyon,
ay nagawang makamit ang matinding pagpapabuti sa ilalim ng aking patnubay dahil ang kanilang pang-araw-araw na paglilinang ay nahasa ang kanilang mga kakayahan sa isang kritikal na punto. Tinuruan ko lang sila kung paano ay unlock ang kanilang mga acke point, na nagre-resulta sa pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan. Sa kabilang banda, karamihan sa mga miyembro ng koponan dito ay hindi man lamang itinuturing na mga martial artist. Kaya halos imposible para sa kanila na makakuha ng anumang makabuluhang pagpapabuti. Siyempre, hindi ito ganap na hindi makakamit. Kung ubusin nila ang malalaking halaga ng mahahalagang halamang gamot o sasailalim sa mga pagbabago sa Cygnus Room, maaari pa rin nilang magawa ang katulad na resulta. Gayunpaman, ang mga pamamaraang ito ay magkakaroon ng napakamahal na gastos. Sa makatuwid, walang sino man ang mag-aabala sa pag-aaksaya ng oras at mga mapagkukunan sa mga taong ito. Huminga ng malalim si Apollyon at masuyong tumingin kay Floretta. Floretta, magtiwala ka sa akin. Ililigtas kita ngayon. At hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Tinitigan siya ni Floretta habang may suot na mukha na puno ng luha. Tapos, tumango siya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ibang aura na bumabalot sa katawan ni Apollyon. Kabanata 2546. Nararamdaman niya ang aura ng isang mandirigma mula sa kanya. Iyon ay sapat na upang bigyan siya ng pakiramdam ng seguridad. Mababago kaya ni Apollyon ang takbo ngayon. Ang pag-asa ay nagsimulang lumaki sa loob niya. Kung manalo siya, mabubuhay tayo ng mapayapa. Kung matatalo man siya, hindi naman big deal. Nabigong magkasama sa buhay. Maaari pa rin tayong maging mag-asawa sa kamatayan. Dahan-dahang lumapit si Apollyon kay Calyx. Puno ng pang-aalipusta ang mukha. Nanunuya si Calyx. Haha, hindi ka ililigtas ng mga last-minute efforts mo. Ngayon, ang iyong buhay ay magtatapos sa isang paraan o iba pa. Ngayon mamatay ka na. Nang walang oras na sayangin si Apollyon, nagpasya si Calyx na tapusin ang labanan ng mabilis. Habang siya ay sumugod patungo kay Apollyon, ang huli ay tumugon ng direkta sa isang mabangis na singil. With that, both of them clamped in the most primordial na paraan. Boom! Pumutok ng isang dumadagandong na tunog. Napaatras si Apollyon ng 10 hakbang habang si Calyx ay napaatras din sa parehong distansya. Hingal. Umalangaw-ngaw sa bawat direksyon ang ingay ng mga taong naghahabol ng hininga. Sa loob ng ilang minuto, tinaya ni Apollyon na hawakan si Calyx matapos bigyan ng gabay ni Dexter ang huli. Ang pagliko ng mga pangyayari ay napuno ng kawalang paniwala ang lahat. Maging si Calyx ay hindi maiwasang magbigay ng kaukulang paggalang. Kalahati. Mabuti. Kahanga-hanga. Apollyon. Isa kang bihira at mahuhusay na martial artist. Pagkatapos lamang maabot ang antas ng isang archduke, nagawa mong i-unlock ang 7.5 acke points. Hindi ko itinatanggi na ito ay isang kahanga-hangang gawa. Ngunit hindi ka pa rin makakapantay sa akin dahil sa iyong mababang diskarte. Ngayon, tayo ulit. Naghahangad na si Calyx na maglunsad ng panibagong pag-atake dahil hindi na siya makapaghintay na lipulin si Apollyon. Mas talented si Apollyon kaysa sa akin pagdating sa martial arts. Ngayong papalapit na ang talino niya sa akin. Ilang oras na lang bago niya ako malampasan. Kapag nangyari iyon, walang paraan na hahayaan niya akong mabuhay. Kaya, kailangan ko siyang patayin bago dumating ang araw na iyon. Tungkol naman kay Apollyon, siya rin ay nagdesisyon na wakasan ang buhay ni Calyx. Sa nakalipas na 5 taon, lumipas ang isang sandali nang hindi niya iniisip na patayin ang huli. Kaya naman, ngayong dumating na ang pagkakataon, hindi na niya ito palalampasin. Dahil doon, pareho silang nakipag-away. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na atakihin ang kanyang kalaban ng direkta, pinili ni Calyx ang isang mas teknikal na diskarte. Dahil ang kanyang pisikal na kalamangan ay hindi makabuluhan, kailangan niyang gamitin ang kanyang mayamang karanasan sa labanan at kaalaman sa mga diskarte. Ang isang kadahilanan na nakaimpluwensya sa kanyang desisyon ay na si Apollyon ay nakamit lamang ang ranggo ng isang archduke at hindi nagkaroon ng pagkakataong magsanay sa mga kaukulang pamamaraan. Dahil dito,
Ang huli ay magdurusay kapag nasa isang kompetisyon ng mga diskarte sa pakikipaglaban. Gaya ng inaasahan, napinsala si Apollyon nang magsimula ang labanan. Takabila nito, hindi nabawasan ang intensity ng labanan. Habang nagpapatuloy ang malupit na labanan, napukaw nito ang napakaraming buhangin at graba na ang dalawang lalaki ay nilamon ng ulap ng alikabok. Na itinatago sila sa paningin ng mga manunood. Nang mamangha ang lahat sa matinding labanan. Isang figure ang biglang itinapon palabas ng larangan ng digmaan. Naghahangad na si Calyx na maglunsad ng panibagong pag-atake dahil hindi na siya makapaghintay na lipulin si Apollyon. Nang tingnang mabuti ng mga nag-aalalang karamihan, napagtanto nilang ito ay walang iba kundi si Apollyon. Nang bumagsak sa lupa, ang mukhang maputlang si Apollyon ay samuka ng isang subo ng dugo. Tanda na muli siyang nasugatan. Ang ulap ng alikabok ay unti-unting naglaho. Nakatayo pa rin sa gitna ng field. Naglabas si Calyx ng nangingibabaw na aura. Sa isang nagyayelong tingin sa kanyang mga mata. Tinulyapan niya si Apollyon. Ha! Masyado ka lang mahina. Ngayon ang araw na ikaw ay mabubuntong hininga. Tulad ng isang galit na hayop. Ang galit na si Apollyon ay umungal. Hindi pa ako patay. At hindi pa ako natatalo. Ituloy natin. Dahil sa surge of energy na nagmula sa kung saan. Lumundag si Apollyon sa hangin para salakayin si Calyx. Gayunpaman, si Calyx na may mapanghamak na panunuya ay nagpakawala ng isang hampas ng palad upang mapalipad si Apollyon. Hindi niya inaasahan na walang balak na mag-counterattack si Apollyon. Sa halip, hinayaan ng huli na damapo ng husto ang palad sa balikat. Nang samantalahin ang pagkakataon, hinawakan ni Apollyon si Calyx sa baywang para iangkla ang sarili sa paglipad. F***, tapagkapit ni Apollyon sa kanya. Itinaas ng galit na si Calyx ang kanyang kamay upang muling hampasin. Takabila ng pagsusuka ng panibagong subo ng dugo. Desperadong tiniis ni Apollyon ang sakit at ginamit ang bakana para kagatin si Calyx. Parg! Napasigaw si Calyx sa sobrang sakit. Ikaw na aso, bitawan mo ako. Ang ibig sabihin ay isang labanan sa pagitan ng mga Archdogs ay naging isang nakakagat na laban. Na ikinagulat ng mga manunood. Kabanata 2547. Gayunpaman, nakatutok si Apollyon sa pagpatay kay Calyx at walang pakialam kung gaano kagarbo ang kanyang pamamaraan. Handa siyang gawin ang lahat upang sirain ang buhay ng kanyang kaaway. Bang! Thud! Bam! Takabila ng mga suntok at sipa na pinaulanan ni Calyx kay Apollyon. Tumanggi ang huli na bumitaw at pinunit si Calyx gamit ang kanyang mga ngipin. Dahil sa kanyang mga kondisyon sa pamumuhay, napilitan si Apollyon na kumain ng tuyong pagkain ng madalas, na nagkataong napakahirap. Bilang resulta, ito ay hindi sinasadyang nagbigay sa kanya ng malalakas na panga na may mapangwasak na puwersa ng kagat. At ito ay naging pinakamakapangyarihang bahagi ng kanyang katawan. Samantala, si Calyx paulit-ulit na kinagat ay napadama sa sobrang sakit. Dahil sa desperasyon, pinasag niya ang kanyang kamao sa balikat ng kanyang kalaban. Basag. Agad na na-dislocate ang balikat ni Apollyon dahil sa impact. Takabila nito, tumanggi siyang sumuko. Hawak-hawak ang kanyang natanggal na braso. Napanatili ni Apollyon ang mahigpit na yakap kay Calyx. Baliw. Nakakabaliw siya. Habang ang hysterical na si Calyx ay patuloy na nagpaula ng mga suntok kay Apollyon. Ang huli ay nakakita ng isang siwang at kumagat sa leeg ni Calyx. Sa sumunod na sandali, bumulwak ang dugo mula sa leeg ng huli. Parang tubig na bumubulwak mula sa gripo. Ang carotid artery ni Calyx ay napunit ng mga ngipin ni Apollyon. Parg! Ang hindi matiis na sakit ang nagpagulo sa utak ni Calyx. Kapag pindot sa kanyang kalamangan, si Apollyon ay sumunod sa tainga ni Calyx. Mamatay! Sa sobrang galit, buong lakas na hinampes ni Calyx si Apollyon at tuluyang pinalipad ang pagod na si Apollyon habang nasa pagitan ng mga ngipin ng huli ang kanyang tainga. Habang ang kanyang leeg at tenga ay nagwisik ng dugo sa bawat direksyon. Tinubukan ni Calyx na magsalita. Sa halip, damaloy ang dugo sa kanyang windpipe at naging sanhi ng pagsusuka niya dito.
sa kabila ng pag-abot ng kanyang kamay upang takpan ang kanyang sugat. Hindi ito nakatulong sa lahat. Ngayong naputol na ang kanyang arterya. Walang duda na malapit na ang kanyang kamatayan maliban kung dinala siya sa ospital. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Sa wakas, napahiyaw si Kalex. Sa dami naman ng tao. Nagulat pa rin ang lahat. Ito ay masyadong nakakatakot. Ilang sandali lang ang nakalipas. Si Apollyon ay nagbagong anyo sa demonyong nagkatawang tao at kinagat ang laman ng ibang tao. Sa katunayan, napansin pa nga ng matatalas na mata si Apollyon na ngumunguya ng laman pagkatapos kumagit. Kung hindi pinalipad ni Kalex si Apollyon, mukhang lulunukin pa ng huli ang laman. Ito ay masyadong F***ing brutal. Gaano nga ba siya kinasusuklaman ni Apollyon na maging ganito kalabisan? Iligtas mo ako, ubo. Ubo. Iligtas mo ako, patuloy na pagmamakaawa ni Kalex. Noon lang nanambalik ang mga lalaki ng Coliseum at sumugod sila para iligtas si Kalex. Tumigil ka dyan. Umakbang si Megahead at humarang sa kanilang daraanan. Ang labanang ito ay sa pagitan ni Kalex at Apollyon. Walang ibang pwedeng makialam. Ang sino mang maglakas loob na gawin iyon ay mamamatay sa aking kamay. Tumikim ang isang lalaking may peklat na mukha. Mga walang kwentang salita yan. Megahead, bilang isang taong natalo ko noon. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang kumilos ng walang parusa? Naaalala mo pa ba ang laban natin para matukoy kung sino ang gaganap sa papel ni Decanes? 3 galaw lang ang ginawa ko sa'yo. Kung hindi dahil sa katotohanang wala akong interes sa papel. Ang posisyon na ito ay hindi kailanman magiging iyo. Sumagot si Megahead. Ang aking mga salita ay sinusuportahan ng aking mga kamao. Umagalpak ng tawa ang lalaki. Haha, kung ganoon. Inaasahan kong malaman kung sino ang may mas malakas na kamao sa pagitan nating dalawa. Hindi pa nakakapagsalita ang lalaking may peklat na mukha ay sinisingil niya si Megahead. Gayunpaman, napanatili ng mahinahong Megahead ang kanyang paninindigan. Hanggang sa naglunsad ng suntok ang kanyang kalaban ay matamlay itong hinarang ni Megahead gamit ang kanyang sarili. Habang ang dalawang kamao ay naghampas sa isa't isa, ang tunog ng mga bitek na buto ay napuno ng hangin, na nagpapadala ng lamig sa gulugad ng lahat. Ayan yon. Ang braso ni Megahead ay tapos na para sa. Inaasahan ng lahat na ang Megahead ay walang kapantay para sa lalaking may peklat na mukha. Kaya, siya ang dapat na magdusa ng mga bali. Kaya naman, laking gulat ko nang tumayo si Megahead at hindi nagpakita ng anumang senyales ng sakit. Sa halip, ang kanyang kalaban ay nagpakawala ng isang masakit na sigaw bago gamulong sa lupa habang hawak ang kanyang kamay. Kabanata 2548. Ano ang nangyayari? Nabali ang braso ng lalaking may peklat na mukha sa halip na kay Megahead. Gayunpaman, ang ginawa ni Megahead ay casual na ikinaway ang kanyang braso. Kaya naman, napilayan ba niya ang kanyang kalaban nang hindi nakapunta ng buong lakas? Diyos ko, tumaas din ng husto ang kapangyarihan ng Megahead. Ito ay dahil sa patnubay ni G. Cruz. Nakakamangha talaga siya. Mabuhay Mr. Cruz. Isa-isang lumapit ang iba pang Decani sa gilid ni Megahead at bumuo ng defensive perimeter. Ang sino mang maglakas loob na makialam sa labanan sa pagitan ni Apollyon at Kalex ay mabilis na matatapos. Nakatayo ng magkasama. Ang 9 na Decani ay nagmistulang isang kahanga-hanga at hindi magugupo na pader. Sa sandaling iyon, mapapatawad ang karamihan sa pag-iisip na mayroong isang 10,000 malakas na hukbo sa harap nila sa halip na 9 na lalaki lamang. Hindi nagtagal. Nagsimulang mag-isip-isip ang mga sundalo sa kanilang sarili. Napansin mo ba na ang aming 9 na Decani ay lumakas ng husto kaysa dati? Ginawa ko, dahil ang kanilang aura ay tumaas ng 10 beses. Sigurado akong ang kanilang lakas ay gumawa ng katulad na pagsabog na pag-unlad sa magdamag. Ginoo, ang patnubay ni Cruz kagabi ay dapat ang dahilan ng kanilang kapansin-pansing pagtaas sa kapangyarihan. Diyos ko! Hindi ko maisip kung gaano siya kalakas para matulungan ang iba na umunlad ng husto sa loob ng isang gabi. Ginoo, tinutupad ni Cruz ang kanyang reputasyon bilang Chief Decanes.
Mukhang pinili natin ang tamang panig. Dahil ang siyam na dekani ay kumikilos bilang isang deterrent. Ang mga miyembro ng Coliseum ay hindi nang ahas na magdulot ng anumang karagdagang gulo. Nang sinubukan ng isa o dalawang walang takot na miyembro na lumusot sa perimeter, madali silang pinatay ng dekani. Parg. Isang nakakabinging dagandong ang pinakawalan ni Kalak sa mga pangyayari. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganun lang. Lubos akong mapapahiya kung ako, isang centurion, ay matatalo ng isang hamak na dekinas na natalo sa akin noon. Siguradong magiging katatawanan ako ng Theas Island. Gayunpaman, sa pagkaputol ng kanyang carotid artery, nawalan siya ng kakayahang iligtas ang kanyang sarili. Dahil dito, ang tanging pagpipilian niya ay ang kaladkarin si Apollyon sa kailaliman ng impyerno kasama niya. Noon lamang niya matutubos ang natitira sa kanyang karangalan. Sa kabila ng pagtatakip niya ng sugat sa kanyang leeg gamit ang kanyang kamay. Patuloy na umaagos ang dugo sa mga puwang ng kanyang mga daliri. Matapos mawala ang labis na dami ng dugo, siya ay nanghina na halos hindi na siya makatayo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Natisod siya patungo kay Apollyon. Hindi mo karapat-dapat kitilin ang buhay ko. Kahit sa kamatayan, tisiguraduhin kong sasamahan mo ako. Hindi na bigla sa paparating na panganib. Tinubukan ni Apollyon na tumayo upang labanan. Takasamaang palad. Ang kanyang mga pinsala ay masyadong nakakapanghina para magawa niya ito. Dahil sa dalawang bali ng tadyang. Pilit siyang bumangon ngunit nabigo siya. Noon, sumugod si Kalak sa kanya at nagpakawala ng isang sipa. Gayunpaman, sa halip na umiwas, tinuon ng pansin ni Apollyon ang paparating na sipa. Sa pagtama, nagpakawala siya ng nakakapangilabot na alulong dahil sa sakit ngunit sinamantala niya ang pagkakataong mahawakan ang binti ng kanyang kalaban at mapunit ito gamit ang kanyang mga ngipin. Parg! Umalangaw-ngaw ang paghihirap na sigaw ni Kalax bago siya bumagsak sa lupa na may dugong bumulwak sa kanyang binti. Malamang, ang ugat sa kanyang binti ay naputol dahil sa kagat ni Apollyon. Sa isang kisap mata, basang-basa na ng dugo ang katawan ni Kalax na naging sanhi ng isang kalunos-lunos na tanawin. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na bumangon, siya ay nabigo ng malungkot sa bawat pagkakataon. Parg! Sa kanyang pagsuway, nagpakawala siya ng nakakabinging dagandong. Samantala, si Apollyon, na nakatitig sa kanyang kaaway, ay napangiti. Ang aksyon ay nagsiwalat ng dugo na nabahira ng kanyang mga ngipin. Makalipas ang ilang minutong pagpupumiglas ay nakahiga na ang katawan ni Kalax na walang buhay maliban sa paminsan-minsang pagkibot. Maliwanag, siya ay kasing patay ng maaaring isa. Habang umiihip ang malamig na simoy ng hangin. Hindi napigilan ng mga tao na maramdaman ang kanilang mga balahibo. Napuno sila ng kawalang paniwala sa nakakatakot ngunit nakakatakot na eksena sa harap nila. Ngayong patay na si Kalax, nabawasan din ang tensyon sa loob ni Apollyon. Sa sandaling napahinga siya, naramdaman niya ang isang alon ng dugo na lumalabas sa kanyang dibdib. Na naging sanhi ng pagsusuka niya ng isa pang subo. Sa kanyang organs na dumaranas ng blunt trauma. Isang himala kung hindi siya samuka ng dugo. Apollyon! Apollyon! Nang makita niya kung gaano siya nabugbog. Ang lumuluha na si Floretta ay umiyak sa tuktok ng kanyang mga baga. Gayunpaman, napindaw ng mga tauhan ni Kalax. Siya sa kabila ng matinding hirap ay nabigong palayain ang sarili. Tinaman sila ng tingin ni Megahead. Bakit hindi mo siya pakawalan? Hinihintay mo bang patayin ko kayong lahat? Gulat na binitawan ng mga lalaki si Floretta. Tumakbo sa gilid ni Apollyon. Lumuhad si Floretta at hinawakan ng mahigpit ang kamay nito. Apollyon, humikbi siya. Gumising ka. Huwag kang mamatay sa akin. Kabanata 2549. Nang imulat ng mahinang si Apollyon ang kanyang mga mata. Maingat niyang itinaas ang kanyang kamay upang haplasan ang pisngi ni Floretta. Floretta, sa wakas nakita na rin kita. Pinagalitan siya nito. Tanga, bakit kailangan mong ipagsapalaran ang iyong buhay ng ganoon? Paano ako magpapatuloy sa buhay kung mamatay ka? Ang selfish mo talaga. Humihikbi pa siya. Isang ngiti lang ang isinagot ni Apollyon.
Hanggat mailigtas kita, handa akong ayalay ang aking buhay. Iyon ang kapangyarihan ng pag-ibig. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Dexter at kinuha ang pulso ni Apollyon. Ito ay lubhang mahina, isang indikasyon na si Apollyon ay nasa isang kalagayang nagbabanta sa buhay. Nang walang anumang pagkaantala, inilabas ni Dexter ang kanyang ammo needle at ginamo siya ng life extension needle. Na pinapanatili ang buhay ni Apollyon sa ngayon. Apollyon, magpahinga ka na, dahil nakakapanghina ang mga sugat mo. Huwag kang mag-alala, kapag lumipat ako sa distrito ng Centuria, tiyak na isasama kita. Tumango ang nagpapasalamat na si Apollyon. Hindi pa niya gustong bumangon at yumuko bilang pasasalamat ay pinigilan siya ni Dexter. Magpahinga ka lang. Sa halip, si Floretta ang tumayo at walang pag-aalinlangan lumuhad sa harapan ni Dexter. Ginoo, Cruz, mangyaring tanggapin ang aking busog bilang pasasalamat dahil hindi ko alam kung paano pa namin mababayaran ang aming utang na loob sa iyo. Sa pagpapatuloy, ako at si Apollyon ay magiging iyong abang mga lingkod. Natutuparin ang bawat utos mo ng walang tanong. Sumagot si Dexter. Sige. Manatili ka rito at alagaan mo si Apollyon. Samantala, napabulala si Johan. Tapos na ang labanan. At ang pangkat ni G. Cruz ay nanalo na. Binabati kita, G. Cruz. Sa paggamit ng ranggo ng Centurion. Mangyaring lumipat sa distrito ng Centuria sa loob ng 3 araw at ipagpatuloy ang iyong serbisyo sa TSEC. Hooray! Tigaw ng mga tauhan niya. Tulad ng para sa mga lalaki ng Coliseum. Nagpalitan sila ng mga clueless na tingin sa isa't isa. Hindi alam kung ano ang gagawin. Malamig silang tinitigan ni Dexter. Ngayong patay na ang iyong pinuno na si Calex. Pinalitan ko na siya bilang bagong Centurion. Sa makatuwid, bibigyan ko kayong lahat ng pagkakataong ito na samahan ako. Nasa iyo ang pagpipilian. Nagsimulang mag-usap ang mga tao. Ngayong patay na ang ating pinuno. Ano ang gagawin natin? Samahan natin sila. Kung isasaalang-alang kung gaano kalakas si Apollyon. Ang punong Decanes na ito ay dapat na mas makapangyarihan. At saka, sa Theas Island. Tama si Mike. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya ang pagsali sa kanila. Oh, bakit? Sabihin mo sa amin. Pag-isipan mo. Paano ang relasyon ni Calex at ng iba pang mga Centurion sa distrito ng Centuria? Hindi sinasabi na sila ay napakalapit. Tama iyan. Ngayong patay na si Calex. Hindi mo ba naisip na maghihiganti ang ibang mga Centurion sa ngalan niya? Pagdating ng panahon, tiyak na target nila si Mr. Cruz. Kaya nga, kung susundin natin siya, hindi ba tayo magiging kaaway ng iba pang mga Centurion? Eksakto. Kaya naman mas mabuting maging kaaway natin itong bagong Centurion kaysa sa pagsasama-sama ng iba pa sa kanila. Tara, samahan na natin ang ibang mga Centurion. Sigurado akong papasukin nila tayo. Tara na, mabilis na tumakas ang mga natalong sundalo pabalik sa distrito ng Centuria. Dahil doon, lumingon si Megahead kay Dexter at nagtanong, Mr. Cruz, dapat ba? Umiling si Dexter. Hindi. Desisyon nila kung gusto nilang manatili o umalis. Hindi na natin kailangan pang himasukan. Halika na. Bumalik tayo sa base at ilipat ang anumang kailangan natin sa distrito ng Centuria. Nang dumating sa kanilang base ang humihingal na mga tauhan ni Calex. Hindi sila tumigil para magpahinga. Sa halip, nagmamadali silang nag-impake ngunit hindi alam kung saan susunod na pupuntahan. Dala ang nag-aalalang ekspresyon. Nagsimula silang mag-usap sa kanilang sarili. Sa pagkamatay ni Calex, wala nang paraan para magpatuloy pa tayo rito. Kaya naman, ngayong nagre-recruit na ang lahat ng Centurions, tiyak na hahanapin kami kung gaano kalaki ang aming grupo. Bakit hindi tayo sumama kay MS Phoenix? Bakit? Ang Phoenix Ion, na pinamumunuan ni MS Phoenix, ay hindi masyadong malakas. May dalawang dahilan. Una, si MS Phoenix ay palaging may mabuting pakikitungo kay Mr. Calex. Kaya naman, tiyak na malugod niya kaming tatanggapin. Pangalawa,
Siya ay likas na patas at maayos ang pakikitungo sa kanyang mga nasasakupan. To be honest, doble ang benefits na binibigay niya sa mga tauhan niya sa binigay ni Mr. Kalex sa amin. Tige na. Samasang-ayon ako na ang pagsali kay MS Phoenix ay isang matalinong pagpili. Halika, pumunta na tayong lahat doon. Kabanata 2550. Dahil doon, masigasig na umalis ang grupo sa kung saan nakabase ang Phoenix Ion. Ang Phoenix Ion ay itinuturing na isang maliit na senchurya na nakatira sa isang maliit na nayon. Ang kanilang nayon ay binubuo ng dalawang hanay ng mga gusaling kawayan na napapaligiran ng pader na kawayan. Bukod dito, may mga patrol na nagbabantay 24 na oras sa isang araw. Nang makita ng mga gwardya ang paparating na tropa ay sumipol na sila bilang isang paraan ng pag-iingat. Ang tunog ng sipol ay nagpasigla sa nayon. Lahat ay lumabas sa kanilang mga tahanan at tumakbo patungo sa pangunahing pasukan. Sa katunayan, ang ilan ay hindi na nagkaroon ng oras upang magsuot ng kanilang pantalon. Nagtanong ang mga gwardya, "Sino ka? Bakit ka pumunta sa Phoenix Ion?" Ang isa sa mga lalaki mula sa Coliseum ay galit na nagpaliwanag. "Sir, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Taga-Coliseum kami. Tama iyan. Bago mamatay si Mr. Kalex, inutusan niya kaming sumama kay MS Phoenix. Tinabi niya sa amin na siya ay nasa mabuting pakikitungo sa huli at tiyak na isasama niya kami. Wala kaming masamang loob sa iyo. Kaya walang dapat ipag-alala." "Oh, nagtatakang tanong ng guard. Taga-Coliseum ka. Nabanggit mo lang napatay na si Kalex." Sumagot ang nalulungkot na miyembro ng Coliseum. "Oo, ginawa namin. Si Kalex ay hinamon ng isang Decanes at pinatay." "Ano?" Gulat na bulalas ng gwardya. Maraming taon na ang lumipas mula ng hamanin ng isang Decanes ang isang Centurion. Sa lahat ng ito, ang panlabas na distrito ay palaging mapayapa. Kung tungkol sa ilang dekani doon, sila ay mahina at hindi kailanman nag-udyok ng anumang gulo. Kaya, wala silang narinig na anumang Decanes na may kakayahang hamanin ang isang Centurion. Nagtanong pa ang gwardya, "Sino ang Decanes na humamon kay Kalex?" Sumagot ang mga lalaki ng Coliseum, "Si Apollyon iyon." "Apollyon." Lalong tumindi ang pagkabigla ng guard. Hindi ba siya natalo ni Kalex noon? Noon, napilayan siya ni Kalex sa isang galaw. Tinasabi mo ba sa akin ngayon na namatay si Kalex sa kamay ni Apollyon? Paano posible ang F***ing na iyon? Mukha ba tayong magbibiroan tungkol sa bagay na iyon? Anyway, mangyaring ipaalam ito kay MS Phoenix at sabihin sa kanya na isama kami. Nang maramdaman ng gwardya ang bigat ng sitwasyon, agad siyang pumayag. "Sige, maghintay ka lang dyan. Isusumbong ko kaagad kay MS Phoenix." Dahil doon ay nagmamadaling umalis ang gwardya. Samantala, ang mga miyembro ng Phoenix Ion ay nakaharang na sa pasukan at binibigyan ang mga bisita ng nakamamatay na tingin. Gayunpaman, ang ilan sa mga lalaki mula sa Phoenix Ion ay nagsimulang makilala ang mga mula sa Coliseum. "Hoy, hindi ba taga-Coliseum ang mga lalaking iyon? Bakit sila dumating?" "Coliseum. F***, tila talaga. Ano ba kasing hinaharang nyo sa main entrance natin?" Close si MS Phoenix at Mr. Kalex. Kaya minabuti mong huwag nang maghasik ng discord. Sabay talikod. Kung hindi ka bibitawan ni MS Phoenix. Ang mga lalaki ng Coliseum ay walang pagpipilian kundi ang magpaliwanag. Pakiusap, huwag intindihin. Nandito kami para samahan ka at walang masamang intensyon. Sumali ka. Nagulat ang mga lalaking Phoenix Ion. Sumali ka. Paano si Mr. Kalex? Ang mga lalaki ng Coliseum ay nagpatuloy sa pagsasalaysay kung ano ang nangyari. Nang malaman kung ano ang nangyari, ang mga lalaking Phoenix Ion ay naiwang tulala. "Diyos ko, isang Centurion ang napatay. Ito ay isang bagay na hindi pa naririnig. Sinong Decanes ang nagtataglay ng gayong kapangyarihan?" Nako, pagkatapos ng mga dekada ng kapayapaan sa distrito ng Centuria, mukhang nagkakaroon na naman ng kaguluhan. Nevertheless,
Hindi naman siguro natin kailangang mag-alala. Kung sasali sila sa atin. Lalakas pa ang Phoenix Ion. Gumawa ng paraan. Dumating. Maya-maya. Isang malamyos ngunit makapangyarihang boses ng babae ang umalangaw mula sa likod ng karamihan. Sa tunog ng boses, ang mga miyembro ng Phoenix Ion ay nagbukas ng landas ng sabay-sabay. Maya-maya, nagmamadaling pumunta sa harapan ang isang sexing babae na nakasuot ng masikip na leather na damit. Sa kabila ng pamumuhay sa gayong baog na mga kondisyon, namumukod-tangi siya sa karamihan sa kanyang maputi na balat at magagandang katangian. Ang ginang ay walang iba kundi ang Centurion ng Phoenix Ion Phoenix.